Ang discuss ko naman ngayon ay notes receivable. Ang notes receivable, yung pinag-aralan natin last time, kapag na-due o yung account receivable, isang case yan kung bakit nagkaka-notes receivable. May case naman na nagkakaroon ng notes receivable, kadalasan mga short term yun. Kaya kung magkano yung nasa page ng notes, yun yung ating nire-record. Kung 10,000 ang inutang, 10,000 na ating nire-record. Pag naman long term, itong sa long term naman, nangyayari yan. Kadalasan, kapag sa mga real estate companies, mga car dealers, dahil may mga case na hindi rin babayaran ng ating customers in full amount yung load. Kaya niloload lang muna. So, mangyayari dyan, una, pag short term ka, face value. Nangutang ng 10,000 in notes, debit, note receivable, credit sales, or kung anong property yung binenta. Then, nag-iiba lang yan, katulad din lang siya kapag interest-bearing. Interest-bearing notes. Kung interest-bearing notes yan, face value pa rin ang ating initial measurement, then ang ating subsequent measurement, yun pa rin. Then, mag-record lang tayo, mag-adjust lang tayo for accrued interest. Ang computation, ito, that's it. Halimbawa, 10,000. Naturo ko na yun, ano? Naturo ko na yun. Opo, sigurado. So, 10,000 yung face value, 2% interest per annum. Yung PRT lang yan. Sige na, ito ako. Paano pilutan? 10,000 ang face value. 12% per annum. Per annum. Tapos, mag-adjust lang tayo. Baba ang transaction ay December. 1 year. 1 year term. December 1. Kadalasan, pag interest-bearing yan, magkakupit lang tayo for accrued interest. Halimbawa, 10,000 ang ating face value, 10,000 times 12%, 1 man nag-accrue. Ang pinaka-twist lang dyan sa interest-bearing, kung yung rate, kung minsan per annum, kung minsan per month, yung iba per quarter, yun lang kayo mag-iingat. Kaya kung 12% ito per annum, 1% lang per month. O kaya, times nyo ng 12%, 10,000 times 12%, 12% times 1 month accrued, siya ang term niya ay per annum ang interest over 12. Dito na iba yung interest rate. Kung per annum yan, over 12. Kung per semi-annual, over 6. Kung quarter, 3. Ganun. Three months. 4 quarters in a year, but 3 months. 4 quarters in a year, 3 months in a quarter. Okay. Kaya, minsan ito, anong S3? Tandaan niyo. Aamuyin mo pa. Tandaan niyo kapag tayo nag-afford na interest income. Debit interest receivable, credit, interest income. Yun na yun. Ang naiiba dyan, na pinaka-exciting dyan, exciting talaga. Itong non-interest bearing. Non-interest bearing, present value. Ang initial measurement, ano ba yung present value? Mamaya na-discuss ko. Then, ano ba itong amortized cost? Mamaya na-discuss ko. Okay, i-discuss ko na. Nakawa mo yan.
Ang non-interest bearing, ano yan? With interest, walang interest. Wala. Taas ang kamay na walang interest. Wala daw interest. Wala ko interest. May interest? Kasi nan daw eh, ano? Nakabi, nan eh. Wala. Ano? Nan eh. Hindi. Diyan pumapasok yung substance. Substance over, wow, over form. Yun yung discuss natin sa chapter 1. Kalug. Substance over form. Ano ba talaga yung substance niya? Ang form niya, non-interest bearing. Pero, in form, with interest. Ganito yan. Nagpautang ako, sabi ko walang interest yan. Hindi ko lalagyan ng rate na interest. Kung binebenta ko yan in cash na 100,000, syempre hindi ko yung bibenta sa'yo ng 100,000. Walang interest yung utang mo, 120,000 ibibigay sa'yo. Ibig sabihin yung 20,000. Kaya nagkaroon ng surplus yung selling price mo dahil dun sa interest. Kaso, walang interest rate na nakalagay yung loan. Inclusive na siya dun. Kumbaga, inclusive na yung amount ng interest. Okay, bitin daw dyan. Ay, nakuha niya. Mamaya makikita niya. Substance over form. May oras pa. Tuloy-tuloy. Oo, 7:50. Ano na daw ako after 10 years? May matanda na. Kinalagyan talaga yan. Gusto ko lang yung Ano na daw ako after 10 years? Okay. Okay, babalik. Sir, may ilaw ba? Ilaw. Ito, ilaw. Oo. Wow, orange. Pero malilit ako. Tapos pagdating na. Oo, Tsaka lang po talaga yun. Ang taas naman. Ano?
Sir, para di Sabi tayo naman, bitch. Okay niya. Ba't yan yung iwan? Sir, wag na hindi namin ano. Bitch pa lang. Sir, yung pa nasa taas, meron pa doon. Alam mo, sir, para di lugi. Sir, lahat tayo lang tayo. Lahat tayo lang para malaki. Sir, saka isang buhayin mo na yun, sir. Sir, Okay na yan. Wala na ako. Conserve energy. mabait si sir. Ah. Ano eh? Ano tayo nasa Sir, tayo nasa bar. Kulang na lang tayo. Ayos. Wala ka lang. Baka naman sasayaw. Pero kayo na yun, rinig kayo doon. Sure. Okay. Pinitigyan niya yung mga nanonood. Kapag sa yes yun ang tumahan. Sa inyo ah. Okay. Notes receivable, halimbawa, nag-issue tayo ng notes, promissory note, nag-issue sa ating ating client. Ito ay applicable sa long term. Long term na interest bearing. Long term na interest bearing. Non-interest bearing. Okay. Ito yung itong asset, pwede siyang inventory or merchandise, pwede rin property ng ating, other property ng ating company. Kung ang binenta natin ay merchandise, credit, ay benta tayo, merchandise, credit, sales. Pero kung property yan, credit, kung ano yung particular property. Kung equipment yan, i-credit natin yung equipment. Pero kung merchandise natin yan or inventory, sales ang pasok na. Ano TV? Sir, TV po ba yun? Present value. Present value. Value on the present. That is present value. Siyempre. Accounting student ka niya. Nakala ako. Lola ka ba daw? Lola ka ba? Pwede mo kaya ng blackboard. Kahit so huwag tayo waiting. Sir, gagawin pa kayo ng blackboard ko. May pagnanasa sa blackboard. Ha? Gagawin ko pa kayo. Dapat wala na ito habang balik. Marami. Yung sa tanong ka, may tanong ka mag-iipan. Game. Saka, Malinaw. Malabo. Mabilis naman yan. Nabuhos lang yan. Takpan rate. Ganun na
na lang ulit sa lock na bilis. Habang wala kasing ulan, at hindi nila magkakalawan. Habang wala kasing ulan, sagutan niyo muna yung bank reconciliation dyan. Gagawa kayo ng proof of cash. Proof of cash.